Meron din ho bang tumangkilik sa inyo sa mga pelikula ko nung ako'y... Salamat po. Ito lamang po pagkakataon ko para makapagpasalamat sa inyo at sabihin sa inyo, yung aklat ng buhay ko bilang artista, hindi na po kayo mabubura. Kasi po, ang mga tumangkilik doon sa aking mga pelikula ay naging inspirasyon ko. Kayo po ang gumawang maging box office king ako, superstar. Pinagbutihan ko po dahil kayo ang aking inspirasyon. Nanalo po ako 27 beses na best actor. Ngayon po, nagbubukas ako ng panibagong aklat ng aking buhay pero hindi bilang artista. Bilang lingkod bayan. Kung ako po ay nasuportahan ninyo nun, baka pwede naman po akong umabot muli sa inyo, lalo na sa mga kapatid kong guardians. Pwede po ba yun? Pwede po ba? Tandaan nyo po, hindi kayo ipahihiya ng QIP ninyo dahil ang laban nyo ng sambayanang Pilipino ay laban ko. Ang akin pong advokasya una, napanood nyo na, pareho din po ng kay Senator Bato de la Rosa. Nag-usap na po kami dalawa. Siya naman po sigurado mananalo na. Si Senator Bong Go siguradong mananalo na. Kami po ni Atty. Jimmy Bondo, ni Atty. Vic Rodriguez, Atty. Rodante Marcoleta, Congressman ngayon, soon to be Senator, sila Atty. Lambino at Atty. Hinlo, at siyempre si Pastor Kibuloy. Kami lumalaban. Kami unti-unting umaakyat. Pero sa tulong ng guardians at sa inyong mga komunidad na inyong masasabihan, sigurado po, aakyat kami lahat. Maipapanalo kami lahat. Sa aspeto pong korupsyon, kriminalidad, pwede ako makiusap, pwede patayin na yung spotlight. Pwede po ba? Nakakahilo eh. 71 years old na ho ako, si Kirubin ho, si Ariel, 68. Akala niya siya yung panganay, hindi ho, ako yun. So, sa aspeto po ng korupsyon, kriminalidad, at yung lintik na salot na droga na yan, talagang hindi ho mahinto yan hanggat mandyan yung korupsyon. Kanina po, nasa news nanonood ako, 3 years old, ginahasa at pinatay ng kapatid niya na 12 years old, ginilitan ng leeg, ginahasa muna yung 3 years old. Matino ba yung batang gumawa nun? Ako po, nasisiguro ko droga. Sinabi nga po ng mga nakahuli, droga na naman. Gusto ko pang ipagpatuloy ang naiwan laban ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Gusto ko pong manumbalik ang tiwala ng mga magulang na makakauwi ang kanilang mga anak sa kanilang tahanan na hindi makikidnap, marerape o mapapatay. Tama na yan. Pangalagaan natin ang ating mga anak. Dati po kasi, nung ang presidente si Digong, may mga pulis bawat kanto. Siguradong dadaan ang mga estudyante, lalo na mga kabataang babae. O mag-ingat kayo pag uwi, nagsasalita pa ang mga pulis. Ngayon po, nanumbalik ang droga. Dahil nga sa ligpit na korupsyon, harapan ng krami, nagbebenta ng shabu. Pangyayari po yan. Sa loob po ng krami, merong Koreano pinatay sa loob ng sasakyan. Hindi ko po alam kung pulis yung pumatay. Pero sa loob ng krami nangyari. Pinatawag po lahat yan ni Senator Bato. Totoo po yan. Kap, alam mo yan. Pinatawag niya po lahat yan sa Senado. Kinasuhan. Gusto ko pong manatili ang kapayapaan at katahimikan dito sa ating bansa.
trabaho para sa mga Pilipino. Dapat po bigyan natin ng pansin na magkatrabaho ang ating mga kapatid. Lalo na po ang mag-asawa. Paano kung walang trabaho pareho? Tapos 3, 4 ang mga anak. Nag-uusap ang mag-asawa. Iniisip nila, sana makakuha tayo ng trabaho. Kawawa mga anak natin. Totoo naman po yan. Tapos may mga pangako po na ibababa daw ang mga presyo ng ating mga bilihin. Katulad po ng bigas, sinabi 20 pesos gagawin, 1 kilo. May nabili ba kayo? Meron po ba? Tapos po sabi, joke lang, tama. Tapos, ang halaga po ng ano ngayon, magkano ang mga isda ngayon? 480 1 kilo. Paano kung 500 lang ang pera nyo, Nay? Mamamalengke ka. 3 anak mo. Ang gagawin mo, tingi-tingi ang bibilin mo. Para lang may pagkain sa hapagkainan. At sisiguraduhin mo, yung bariyang matitira, baon ng mga anak mo. Pinagkakasya 500. Gusto niyo po bang manatiling ganito na lang ang mga Pilipino? Dapat po pagtibayin ang ating agrikultura, teknolohiya, at infrastruktura, mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino. Pangatlo, edukasyon. Parati natin sinasabi ang kabataan ng pag-asa ng ating bayan. Totoo naman po yan. Totoo po yan. Pero paano po kung napapabayaan ang mga pangangailangan nila sa kanilang edukasyon? Ang mamahal po, sa pribadong paaralan, isipin nyo ang mamahal ng libro. Alam ko po yan dahil yung anak ko po nasa private. Ang hirap po, ang mahal ng mga libro nila. Notebooks. Lalo na po, doon sa, ano po yan? Sa asawa ko, sa asawa ko. Ikaw ha, marites ka. Paano na po yan? Kita mo, nawala tuloy ako. Lalo na po ang kanilang matrikula. Walang bumababa. Lahat po tumataas. Sa public schools po, sa public schools, marami tayong guro. Marami tayong guro. Pero, sa mga silid-aralan nila, sa isang kwarto, 80 hanggang 90 estudyante. Isipin niyo po yun, yung iba sa pagod napapaupo na lang sa sahig. Yung iba nakatayo maghapon. Ang oras ng klase nila alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Panghapon, 1 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Paano na po yun? Karamihan pa sa public schools, naglalakad papunta ng eskwelahan, umuuwi, naglalakad pa rin. Paano silang matututo? Kung ako po'y pagpapalain ng Panginoon Diyos sa tulong ng sambayan ng Pilipino, sa tulong ng guardians, pwede ba yun? Bibigyan ko po ng pondo yan ng maganda. Para po matulungan ang mga estudyante. Hindi sila magsiksikan sa isang silid-aralan. Hindi sila kulangin sa school buildings. Kailangan po nila yan. At kailangan po nila ng mas magandang pasilidad. Sa pribadong paaralan po, ibababa natin ang lahat ng presyo ng libro, notebooks, at iba pang pangangailangan nila sa kanilang edukasyon, lalo na po ang matrikula nila. Pangapat, senior citizens. Sino senior dito? Huwag kayo mahiya. Ako double senior na, ewan ko kayo. Dapat lang na ipaglaban na itaas ang pensyon nyo. Dapat lang libre lahat ng gamot ng mga senior citizens. Walang pipiliin. Diyos ko, okay, pero matatanggap yung 80, 90, 100 years old.
Pero yung 90, 100 years old, lalo na yung 100 years old, nakahiga na lang yun. Alam niya pa ba yung nangyayari? Dapat po magkaroon ng mga senior citizens na alam nyo pa ang ginagawa nyo, na malakas pa kayo, alam nyo kung paano nyo itutulog sa mga kamag-anak nyo ang perang matatanggap nyo. Tama, mali? Yan po ang dapat mangyari. Ako po ay hindi nagmamarunong. Sa totoo lang po, ako ay nasasaktan sa mga nangyayari ngayon. Totoo po yan. Isipin nyo po, yung magaling na pinakamagaling na naging presidente ng Republika ng Pilipinas, inaakusahan nilang killer. Yung mga anak, si Congressman Pulong Duterte, Mayor Baste Duterte, at ngayon, yung nakita niyong katabi kanina ni Bato, si Vice Presidente Sara Duterte, inaakusahan na nagnanakaw daw. Ay, ito naman po sa akin, from 2003, nung makilala kong pamilyang yan, wala hong ginawang anomalya ang pamilyang ito. At take it from me, walang magnanakaw na Duterte. Kung pagpalain po kaming siyam na senatorial candidates ng PDP laban, and you really have to vote straight, yan ang pakiusap ko sa inyo. Kung siyam kami nasa Senado, tandaan nyo, hindi mai-impeach si Sara Duterte. Ngayon pa lang kasi, alanganin na. Alanganin na, ngayon pa lang. Talagang pinipilit nilang ituloy yung impeachment. Hindi natutulog ang Panginoon Diyos. Hindi natutulog ang sambayanang Pilipino. Ngayon po, ako'y makikiusap sa inyo. Vote straight. Uunahin ko na po ang pinakabata sa amin, ang bunsong kapatid namin, si Attorney Jimmy Bondoc, numero 10 sa balota. Huwag niyong kalimutan, Jim, please stand up. Matalinong tao, may dedikasyon, may integridad. At sinisiguro ko po sa inyo, ilalaban niya ang mga aping Pilipino. Attorney Jimmy Bondoc. Pangalawa po, re-electionist. Itagal niyo sa bato. Hindi kayo pababayaan. Ipaglalaban kayo, maski ikamatay niya. Ronald Bato de la Rosa, numero 22 sa balota. Look-alike lang. Okay. Pangatlo po, re-electionist. Mr. Malasakit. Ang tanging bisyo ay magserbisyo. Numero 28 sa balota, Senator Bongo. Pangapat po, representante ng Western Visayas, abogado rin po, Attorney J.B. Hinlo. Walang korupsyon sa katawan ng Bisayang Ilonggong ito. Palakpakan po natin. Pangapat, panlima na ba ako? O, panlima na ako. Attorney Attorney Raul Lambido, number 34 sa balota. Sir, with all due respect, sir, binabanggit ko ang buong lineup ko, sir. Salamat po. Ang susunod, isang mambabatas, matapang, may paninindigan, may integridad, at ang kanyang ipinaglalaban ay yung tama lamang. Congressman, soon to be Senator Rodante Marcoleta, numero 38 sa balota. Susunod po, isang pastor. Huwag ho tayong maghusga. Ang Panginoon lang ang pwedeng maghusga talaga sa ating mga
mga nagagawa natin dito sa atin. Siya ho'y inaakusahan pa lang. Hindi po siya guilty. Bigyan po natin ng pagkakataon ng proseso. Makikiusap ako sa inyo. Kung pwede lang maisama niyo rin siya sa dasal niyo. Ang laban po nitong taong ito, peace and order din po ang kanyang talagang pinaglalaban. Isang pastor, Pastor Apollo Kibuloy, numero 53 sa Balota. Isa pang abogado, guwapo, may integridad, matapang, lumalaban, Attorney Vic Rodriguez, numero 56 sa Balota. At huwag niyo pong kakalimutan, yung panghuli, kaharap nyo ngayon, nagsasalita, numero 58 sa Balota, para sa sambayanang Pilipino, ang inyong Kuya Ipe, Philip Salvador. Hindi ako abogado, hindi ako doktor, hindi ako engineer, ako isang artista, pero sinisiguro ko po sa inyo, ako yung artista magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayanang Pilipino. Unahin ng Panginoon Diyos sa ating kalagitnaan. Huwag kayong magkakamali. Vote straight. PPP laban. Humihiling po ako sa Panginoon. Humihiling ako sa inyo. Maraming salamat sa ibinigay niyong oras sa akin. Salamat po!